Ayan, good morning Philippines, good morning Taiwan, good morning everywhere. Ayan, nandito na naman ako sa kusina. Ayan, at dami-dami kong lulutuin guys. Baka hindi nyo kayang lutuin yung ginagawa ko dito guys. Eto na naman guys, magluluto na naman ako ng karne. Hindi ko pa nahiwa yan. Ayan, at ang itong ilalaho ko talaga guys, labong. Eto labong yan guys. Kakaibang labong yan guys, yung mahahaba yan guys na medyo, basta mahahaba siyang labong. Hindi kagaya nung labong na ano, na dalawang klase kasi yan eh, yung may labong na mahahaba, na mapapayat, tapos ito yung mga payat na labong. So yan ang ilalaw ko ngayon guys, tapos ayan sibuyas, saka carrot. Siyempre mas masarap may sili. So ayan guys ang aking ilalaw ko ngayon sa gagawin kong adobong baboy. Ayan, adobong baboy with labong. Dati naglalako ako ng labong, pero kakaibang labong to ngayong ilalako dito sa adobo kong gagawin. Ayan. At syempre, meron na naman akong kabuti. Ayan. Ang dami namin kabuti lagi. Ayan o. Lalawakan natin ng muer, taingan daga. Ayan o. Sino nakakakilala sa taingan daga? Ayan. Alam ko pa ulit-ulit na yung aking pinapakita ang video sa inyo guys, pero sana manood kayo para magkaroon kayo ng kaalaman sa mga pagkain ng Taiwan. At syempre lagyan ng carrot at saka chusanta. Bili na lang tawag sa atin sa Pilipinas, no? Ako din tanong hindi ako mahilig sa gulay. Hindi mo alam kung ano yan? Hindi. Nalimutan ko na naman. Pero mamaya sasabihin ko kung ano yan. Pag maalala. Pag maalala ko. Pero dito sa Taiwan ay chusanta ang tawag dyan. Ayan. Siyempre, may isda sila. Ayan. Magpiprito din ako ng isda. At ito yung pinakang green vegetable namin. Pai chai. Ayan, mamaya gabi ko pa yung lulutuin guys. Pero ni-ready ko na. At siya nga pala guys, maggagawa din ako ng palaman sa tinapay. Gagawa ako ng pineapple jam. Papakita ko sa inyo kung paano paggagawa ng pineapple jam. Kasi yung aking matandang dalagang amo, hindi siya nagamit ng ibang palaman sa tinapay kung hindi yung ginawa ko lang. Parang medyo sira na yun. Kaya igagawa ko siya ng palaman sa tinapay na ano, na apple. Ayan. Mamaya ipapakita ko sa inyo guys kung paano ko ginawa yung palaman sa tinapay. O, alam mo na kung ano pangalan yan. Sa atin, gamot yan sa atin. Pero sa lahat ng bansa, panlagay yan sa ulam. Parang gamot na yun sa atin. Oo, gamot yan sa atin. Ayan. At ayan na nga guys, hihiwain ko muna itong karne kasi kailangan ko mahiwa yan. At aking imamarinate pa yan kasi mamayang gabi ko palulutuin yan. Ayan. Oh, wait for it guys. At ito na nga guys na ano, nahiwa ko na yung aking labong. Oh, ayan oh. Alam mo guys, yung labong na yan, nung dalhin dito, green yan. Green na green siya. Tapos, pinakuloan ko lang sa tubig, nilabusan ko lang siya. Kaya, naluto ng ganyan. Yan o, ang lalaki ng hiwa, pati carrots. Yung sibuyas, mamaya ko na hihiwain. Kasi panghuli yung ilalagay. Tapos ngayon guys, ito. Ayan o. Ano ko na siya. Imamarinate ko siya guys para mamayang gabi ko pa kasi itong lulutuin. Ayan, magmarinate na tayo guys. Kasi time is gold. Paminta. Saka toyo. Ayan guys, pagka marinate ko niyan guys, ilalagay ko lang yan sa ano, sa rep kasi mamayang gabi pa nga ako magluluto. Ayan. Yan lang naman guys para malasa yung ating adobo. Etong adobo natin na to guys ay adobo sa labong yan. Sa kawayan. O, at nahiwa ko na din guys yung aking ano. Yung mushroom na malaki ko nahiwa ko na din. Ayan, naka-ready na yan. Lulutuin na lang. So, ilalagay ko lahat yan sa rep guys para mamaya ay luto na lang ako ng luto. Eto, hindi ko pa to nahiwa. O, yan. So, ngayon ilalagay ko na to sa rep at mag-umpisa na ako magluto ng palaman sa tinapay na pingko. Ang pingko ay apple. Pingko ay Taiwan name niyan ay pingko. Yan, magluluto na tayo ng palaman sa tinapay.
At ito na guys yung gagawin kong palaman na ano, na pinko apple. Ayan yung apple na gagawin kong palaman guys. Palalambutin ko lang yung apple na ganyan guys. Tapos pag malambot na yan, i-blender ko yan guys. Tapos ibabalik ko ulit. Tapos lulutuin ko ng 20 minutes sa mahinang apoy yan. Tapos, ayan na, mamaya ko na lang sasabihin sa inyo kung paano. Basta, palalambutin ko muna bago ko i-blender para mas malasa yung gagawin kong apple jam. Ayan. Guys, yung apple jam kong ginawa, ayan. Na-blender ko na yan guys, tapos pinakuluan ko ng pinakuluan with sugar. At syempre guys, nilagyan ko siya ng ito, apple vinegar. Apple vinegar yan. Iba yung apple cider saka apple vinegar. So, nilagyan ko ng isang kutsarita para tumagal ang buhay ng ating apple jam. Tapos, para yumapot siya, nilagyan ko din siya ng jelly. Kunting-kunting jelly lang yan guys. O, ayan. So, sana may natutunan kayo kung paano paggagawa ng jam. Lalagyan nyo ng kaunting jelly. Para sure na siya ay, ano, mayapot. Talagang as in jam na jam ang ano niya, o di ba? So, ayan o, kunting-kunti na lang sandali yan, guys, at aahunin na kasi kailangan nating matagal siyang kumukulo sa mahinang apoy, guys. Kailangan niya ng ano, mga 20 minutes pa yan na sa mahinang apoy para ma-preservative natin siya. Okay? At ayan na nga guys, luto na. Pinatay ko na yung apoy niya. Pwede na natin isalin sa bottle yan. Ayan. Ito yung in-sterilize kong paglalagyan niya guys. Kailangan talaga i-sterilize yung paglalagyan niya guys para siguradong malinis at tumagal yung buhay ng ating jam. So, ayan, ililipat na natin dyan. Pero nakulo-kulo pa siya guys. So, siguro 5 minutes ko muna bago siya isalin dun sa ano, sa garapon. Ayan, kailangan ko muna ng 5 minutes siya. Para medyo humupa na yung pagkainit niya. Hoy, salamat sa pag-watch ng aking jam. Ayan, isinalin ko na guys. Saktong-sakto lang sa garapon. Isang garapon yan. 2 maliit na apple yan. So, ayan. Happy na naman si Madam. Kasi meron na naman siyang palaman sa tinapay sa loob ng ewan ko, mga 3 weeks siguro niyan. Kasi matipid yun eh. Pag hindi, ayoko namang paabotin kasi ng isang buwan. Kasi pag umabot na ng isang buwan yan eh, baka expired na. So, kailangan hanggang 3 weeks lang yan. Tapos, pag may natira, itatapon ko na. Tapos, gawa uli ako ng bago. O, diba? O, thank you for watching sa aking paggagawa ng jam. Love you all. At ito na guys, yung aking adobo na may mga yan. May kawayan. Ang lahok ng aking adobo guys ay may kawayan. Ayan o. Bamboo shot. Ako guys, alam nyo guys, ang sarap pala niyan. Bamboo shot na adobo na baboy. Tapos may lahok na sili. Ayan o. Ayan. Hindi ko na naipakita yung pagigisa guys. Kasi nagmamadali ako. Magpapaligo pa ako ng alaga ko. Kaya naman, papalambutin ko na yan guys. Kasi hindi pa yung malambot. So, ayan. Tatakipan ko muna at papalambutin ko habang ako'y nagpapaligo ng aking alaga. Super yummy guys ng aking adobo na may kawayan bamboo shot. Allah, ita. Taiwan recipe talaga yan guys. At ayan na guys, medyo maluluto na yung ano, yung mga gulay na labong at saka ano, carrots. Ilagay naman natin ang sibuyas na napakarami. Ayan. Ayan. Dahil mura dito ang sibuyas guys sa Taiwan. Kaya naman napakaraming sibuyas. Ang sarap niya guys, promise. I-try nyo guys. Adobo.
Adobo na baboy na may labong. Grabe ang sarap. Siya nga pala guys, hindi ko pinakita sa inyo, nilagyan ko yun ng laurel. Saka star anise. At saka nilagyan ko luya. At syempre, sili. At nilagyan ko rin niya ng pinakang pampalasa ito. Oh. White sugar yan guys. Ayan oh. White sugar pampalasa. So hindi kami naglalagay ng ng mga magic. So white sugar lang talaga. Hindi ko na pinakita kanina, no. Nilagyan ko din yan guys ng wine. I-try nyo magluto ng ng adobo na baboy na may wine. Masarap kaya. Adobo ng baboy na may wine. Ayan guys, tatakpan ko na uli para makati siya at maluto yung mga sibuyas nilagay ko. Takipan natin muna. Bye-bye! At ayan na nga guys, luto ng aking adobo na may kawayan. Ayan. Nag-green pa rin yung kawayan, no? Pero lutong-luto na siya guys. Ayan, naranasan nyo na ba magluto ng adobo ng may kawayan? Ayan, sobrang sarap. Tinikman ko talaga guys, ang sarap pala nun. Kaya pag uwi ko ng Pilipinas, gagawa ko ng ganito. Adobong baboy na may kawayan. O, diba? Yan, iba naman ang lulutuin ko guys. Hahanguin ko na ito dahil ito'y luto na. Napakasarap, yummy. Ayan, ito naman guys ang niluluto kong kabuti. At dahil ako'y busy, hindi ko na pinakitang masyado lahat-lahat ang pagluluto. So, ilalagay na natin itong Ayan. Lagay na natin yung green na mint. Hindi naman mint, green basil. Alam nyo guys, lagi ko nalilimutan yung pangalan yung basil na yan. Basila ay lagi ko na lang nawawala sa isipan ko. Basta ang alam ko mint siya. Pero iba yung mint, green. Kasi maliliit talaga yung yung mint green. Maliliit ang dahon. Itong basil, ayan, malalaki siya. So, ayan, luto na guys ito. Luto na ang aking kabote na masarap. Yummy! At tulad ng dati, paulit-ulit, nagluluto ako ng green vegetable. Kada magluluto ako ng karne at isda, kailangan ay may green vegetable. Ayan. Dali lang yung maluto guys. Tatakipan ko lang, luto na yan. O diba? Kailangan mong may green vegetable para sa ating kalusugan. Okay. Yan na guys, luto na ang aking green vegetable. Pwede lang ahunin guys. So, hindi yan kinakain ng sabaw niyan guys Gulay lang talagang kukunin ko dyan. Kasi, yung sabaw niyan ay hindi ako siguradong malinis. Baka may gamot-gamot pa yung mga gulay. So, at least mahugasan. O, diba? Luto na siya. Ayan ang last na niluluto ko guys. Ang isda nila. Ayan. Panghuling luto. Isda. Lang ako magluto guys ng isda kasi tinatakipan ko yan. Kasi takot ako sa talsik. Kaya tatakipan ko na naman yan. Ayan guys. Luto na siya guys. Ayan. Luto na siya. Yummy. Oh, ang bilis lang, diba? Kahuli-huli luto ko siya. Pwede nang ahunin kasi ayaw nila ng tosta. Okay na yan, guys. Luto na. Luto na ang isda. Ayan. Ayan, dito na nagtatapos ang aking pagluluto. Ayan yung isda ko. Nilagay sa paper towel para matanggal yung mantika. Ayan yung green vegetable. Yan yung kabuti. At tapos ito yung adobo na may kawayan. At naglaga ako ng mais. Gusto nila yung mais eh. Siyempre, ang pagkain nila ay brown rice. Ayan. At ito nga pala guys yung niluto ko. Ang dami.
Isang linggo namin pagkain yan guys, init-initing ko lang yan. Kaya napapansin nyo guys, hindi ako lagi nagluluto. Kasi lingguhan lang ako nagluluto. O, di ba? Ganun lang kabilis. Ayan. Thank you for watching. Love you all.